Okay, maraming diskusyon, maraming debate tungkol dito sa panahon ng dilawang selebrasyon na naman dahil sa August 21 and so on. Pero suma total, para hindi tayo malito, suma total, ano ang pinaka matingkad na legacy o pamana ng 30 taon ng mitolohiyang yan at 27 taon ng pamamahala sa gobyerno ng mga dilawan o ng mga nagmana sa legend ni Ninoy Aquino. Hindi ba yung kuryente? Yung problema ng kuryente na hindi lang po ordinary consumers, kundi ang industriya mismo at ang mga uring manggagawa ay talagang humihiyaw na sa sakit at sa kabuisitan, sa mga walang paliwanag at walang katuwiran na binibigay ng gobyerno kung bakit tuloy-tuloy itong krisis na to. So we have a new member of our discussion, si Mr. Erwin Puhawan. Medyo unique yung apelyido, kaya we'll ask you a little bit about that. And of course, from FDC, from Partido Manggagawa, which has been very active in Nagkaisa, a coalition of labor groups, raising the issue and the questions about the power sector. So let's go to Erwin first. Erwin, you're from what province? From Laguna, sir. Laguna. Puhawan, is it Puhawan, Tagalog? Tagalog. Talagang Tagalog. Yeah. So Erwin, you're with the your power coordinator of FDC, Freedom from Debt Coalition. What is your position now on this power crisis? Sabi nila this year, kulang pa rin ang supply. And next year, baka mag-blackout kung walang emergency power si B.S. Aquino. What's your... Basically, ang FDC ngayon, together with other groups, we established this new coalition called Power to the People Coalition, which has two main objectives. One is to repeal the existing law, which is the IPIRA. Ibasura yung Electric Power Industry Reform Act. Because tingin namin, simula nung naging batas ang IPIRA, lalong nagmahal yung presyo ng kuryente. At ikalawa, we're also campaigning to revoke the franchise of Meralco, which eventually is actually profiting from this power crisis. And just recently, we issued a statement dun sa call ni Secretary Pitilla on state of emergency, asking the President to give him the power, which we think ay absurd. Kasi una, we think that Pitilla did not do his homework. So, meron namang batas, subalit hindi niya ginawa yan. At tingin namin, the best way that he can do now is to resign kasi baliktad yung nangyari. Imbis na ang solusyon ng gobyerno ay lutasin ng krisis, lalo pang tumitindi. At ang isang alternative nila sa Mindanao, for example, is magtayo ng coal power plants na nakakasira. Very harmful sa ating... Samantalang ang Agos Pulangi, hindi naman fully rehabilitated pa, Exactly. hindi ba? Pwede pang ayusin yun eh, Exactly, and they're trying to privatize Agos and Pulangi. Hanggang ngayon, mukhang hindi nila sinusukuan yan at gusto nilang ibigay sa private companies. So let's go to Ka Wilson. Wilson, tingnan mo naman ang dilema ng bayang Pilipinas. May gobyerno, pinagbawal ng EPIRA na pumasok ulit ang gobyerno sa power generation para lutasin ang kung may problema man. So itong si Petilla ay humihingi ng emergency power para ang gobyerno ay mabigyan ng poder ulit, pansamantala, na umupa, hindi pa rin bumili o magtayo, kundi umupa ng planta, which will be the power barges again, na pinivatize ng gobyerno sa private sector. Tapos uupahan naman ng gobyerno ngayon. Wilson, what's happening to us? Actually, kahit sa IPIRA, hindi pinagbawal ng gobyerno na pumasok sa generation ang gobyerno. Hindi pinagbawal ang gobyerno. Section 71 states that the government can anytime ay pwedeng pumasok. Yun nga lang, kailangan mag-declare ang presidente na kailangan approve ng Kongreso na may emergency. Yun yung pinagtatalunan ngayon. So ang tanong lang naman ngayon ay hindi pa ba nararamdaman ng gobyerno ang emergency? Ang pinag-uusapan pa lang nila in terms of emergency ay supply problem. So hindi nila problema yung emergency natin na mataas na presyo. At lagi magkarugtong yung problemang yan. Kapag tight ang supply, based sa basic law ng supply and demand, hindi talaga bababa ang presyo ng kuryente. Kahit na may WESM dyan, kahit na in fact baliktad ang nangyayari, mas tataas pa yan dahil nga itinitrade na ngayon yung kuryente na dati hindi itinitrade yan. Serbisyo kasi dati yan.
Ngayon, ang legacy ni Cory, nung time na yun, ay power crisis. So, ito yung anak niya, si Ninoy. So, second Aquino, malamang bago mag-2016, ay ang legacy niya ay power crisis ulit. Very critical ang next year kasi mayroong ina-expect na 500 to 700 megawatt na deficiency. Dito lang yan sa Luzon, ha? Dito lang yan sa Luzon. So, ang solusyong iniisip nila ay gaya din ng solusyon na naisip ni Cory nung nakaraan. So, kung power barges yan or gensets, yan ay kukontratahin sa private sector. So, hindi pa nila iniisip na pumasok o magtayo ulit ng sariling planta dahil tingin nila nandiyan naman yung pribadong sektor para punuan yung kakulangan. Isa pang paraan nila yung tinatawag na ILP, Uninterruptible Load Program. So, itong mga may-ari ng mga mall, no, hindi na sila kukuha ng supply sa Meralco, paandarin nila yung kanilang mall, bayaran natin sila sa pagpapaandar ng kanilang Tayo mall. pa ang magbabayad. O, ipapatong sa atin yon sa bill natin. Babayaran, i-reimburse nila yung kanilang gasto So, si sa Henry diesel. kikita pa sa atin. O, parang dati, pumasok ka sa mall, walang bayad yun eh. No, wala yung bayad. No, ngayon, pag pumasok ka, may bayad na, sisingilin ka na sa bill kasi inavail ng government yung kanilang... Kung kumain ka doon, bumili ka ng anong mga bagay, ipapatong yung singil doon sa yung kuryente. bill, yung power bill nila, sisingilin nila sa Sa Meralco. atin. Okay. Yung Meralco, sisingilin sa atin. So, naging negosyo patuloy nitong mga power players at mismong PCCI, Chamber of Commerce, ang nag-offer ng ganyang klase ng solusyon. Dahil tingin ng mga negosyanteng ito, pagkikitaan nila yung krisis. Bakit The same kailangan solution pa na nung kumita ng nangyari dagdag kay si Cory. Henry C? May 50 bilyong dolyares ba o piso na itong yaman niya. Samantalang tayo dito, lalo na minimum wage earner, para mabayaran yung kahit na lifeline rate, talagang pahirapan yan eh. So, hindi lang naman si Henry yan kasi sila yung may generator. Oh, So we have, mayroong parang... ko lang si Henry. Yeah. Andyan na mga Ayala, Aboitiz. mga Aboitiz, mga katakot-takot na mga kasakiman itong mga Yes, to. ang conclusion natin question dito... is, bakit ang gobyerno pumapayag dyan? Ano ay dahil kaya? nga ayaw nila. Ha? Ayaw nga nilang bumalik. Ayaw nilang magtayo ng sariling planta. Ayaw nilang Bakit? gumastos. Yung kahulugan ba niyan dahil ang gobyerno ay bihikulo ng publiko, ayaw nilang mabigyan na ng anumang klaseng poder para walang poder ang taong bayan. Kaya ang titulo natin, People Powerless Yes. Revolution. Dahil ang gobyernong ito ay gobyerno ng pribado, ng mga negosyante. Yun mismo ang Kontrolado paliwanag. na. Kaya yung pinag-usapan natin earlier about demokrasya, importante yung tanong, sino ba ang may control ng gobyerno? Taong bayan ba? Sino ba ang boss ng gobyerno? Niloloko ang taong bayan, kayo ang boss ko, pero nasa likod, yung kabilang kamay. Sila ang totoong boss. Sa kanila nang gagaling ang pondo tuwing eleksyon. Pag panahon na ng negosyo, magkasabwat silang lahat, paano kukunan ng pera ang mga tao? Just a 1 centavo increase per kilowatt hour for Meralco, that's around 600 million. Itong lahat na to ay liban doon sa overpriced post na in-expose ni Jojo Borja, 900%, 500% overpriced over the past 50 years sa transformers and so on. Paano sila, how can they get away with this continuous panloloko sa taong bayan? Tingin namin sa FDC, ang tawag nga namin dito ay corporate greed. At the same time, nakita naman natin, those who are running this power industry are the ones who actually supported the President and previous administration. So, we will not be surprised na, siyempre, papaboran nila yung kalahi nila, yung kung saan sila gumagana. Kauri nila. Same time. And it's very sad na even itong Pangulong ito nagsasabing tuwid na daan ay talagang hindi lang bako-bako, kundi talagang buslo-buslo pa yung kanyang patutunguhan. May sinasabi ka sa matuwid na daan kanina. Ano ba yan? Ang aming pananaw, walang naitutuwid, walang naitatawid. So, dalawang issue yun. Walang naitutuwid. Reformang mga fundamental reforms yun sa ating ekonomiya, gaya ng mga patakarang idinikta naman sa atin ng US, ng IMF at ng World Bank. Itong mga patakarang ito, galing sa kanila lahat yan. Privatization, deregulation, liberalization. Inadapt natin yan ng mga leader natin mula pa nung Meron bang 4 na dekada. mas mataas na antas ng mga pangyayari dito? Ako, sa pagsusuri ko, ang ginagawa nitong global powers, yung nabanggit mo, World Bank, IMF, na kumakatawan sa interest ng Western plutocrats, yung may control ng mga bansa sa West. Ang layunin nila ay
ilipat ang poder mula sa gobyerno and from the taong bayan to a few oligarchs. Kaya kontrolado nila tayo, ang ekonomiya at kabuhayan natin, ibig sabihin buhay natin, kontrolado nila para sa anumang gusto nilang mangyari. At walang saysay ang anumang boto natin, anumang eleksyon, anumang diskusyon, debate, walang saysayan. Exercise in futility lang yan. Pero sila ang may control, itong mga to. At nag-succeed na sila dyan. So, kaya nga yung buong process ng globalization, dictated ito ng mga transnational corporations yan, di ba? At mayroong ginawang model itong mga Swedish scientists na nagpakita kung gaanong itong mga kumpanyang ito ay highly connected or interconnected with each other. So, itong mga players natin dito, few players, power sector, di ba? Water sector. Industry, water sector, lahat yan connected sa global corporations yan. So lahat sila, parang ang strategy nila is to get the wealth from the periphery to the center. So yung collusion nilang yon, marami nakikinabang. Hindi yung taong bayan, kundi yung mga may-ari ng korporasyon dito at yung mga may-ari ng korporasyon sa labas ng ating bansa. Okay. So it's plunder na hindi na di-discuss sa mga kaso ng corruption na pinag-uusapan ngayon. It's a bigger plunder na mas malala ang epekto kaysa dun sa plunder Gusto sa nila pork ang barrel. taong bayan pag-usapan ng so-called corruption sa gobyerno, Senado, Kongreso, pero yung isang daang beses na laki ng pandarambong ng ilang mga oligarchs at corporations. Yes. Para ilimita nila yung pangunawa ng tao na ang mga problema sa Pilipinas ay problema ng individual na mga leader, hindi yung buong sistema. Kaya kung dating ng eleksyon, palitan mo lang yung leader. Yan. May nagbabago ba sa pagpalit ng leader, Erwin? Exactly, kahit nga ang FDC, kami naniniwala because all of these are in tune with the neoliberal agenda. No? And we think that only total change sa sistema, this rotten system, system, ang magtutulak para talaga makamit yung tunay na pagbabago. Hanggat nandyan itong mga ganid na ito na tinotolerate ng ating gobyerno, ay walang pagbabago mangyayari. At lagi na lamang ang taong bayan ay naghihintay na lamang ng mumu, butil-butil na biyaya. Kung mayroong papatak pang biyaya galing dito sa mga ganid na korporasyon at mga kapitalista. Pero hindi ba kaugnay nung ating pinag-usapan kaninang first part, no? Ang taong bayan, karamihan sa taong bayan, hindi alam kung ano nangyayari. Kasi nakahawlang nga sila doon sa pabula or the fables, yung mga istorya, children's fairy tales about itong martyrdom ng Nininoy, itong Dilawan, Cory, demokrasya, di ba? Kahit yung ekonomiya mismo, pinag-aralan ko yan eh. So para lang masabi na hindi lang yung nakalipas na 3 years or 4 years ni Pinoy, pinag-aralan ko yung the past 30 years. At ang natuklasan ko diyan sa pag-aaral na yan, dun sa loob ng 30 years, positive ang growth natin lahat eh. Except the critical years of 85 and 86. Alam natin ang paliwanag, panahon ng people power yan, panahon ng political crisis nung time na yon. Tapos late 80s saka 91, power crisis, tapos global financial crisis. Yan yung mga paliwanag na So 30 years minus 5 years lang yun. So mayroon kang 25 years na positive growth. So umuunlad yung ekonomiya, di ba? Wag na tayong makipagtalo kung umuunlad ba yun o hindi o lumalaki o hindi. Totoong lumalaki. Ang tanong, sino nakikinabang diyan? So mayroon tayong pinakamayayamang tao, ito yung mga players natin ngayon sa kuryente, sa tubig, sa industriya, lahat. No, mayroon tayong 10 pinakamayayamang Pilipino na kapag pinagsama mo yung kanilang kayamanan ay kayang magpasweldo, no, ng 31 million minimum wage earners sa isang taon. Yun yung kanilang kayamanan. Okay. Ang tanong ay bakit gusto ng IMF, World Bank at itong mga ito na ganyan na maging hugis ng ating o kaayusan o kawalang kaayusan ng ating lipunan? Tingnan natin yung conditionalities na pinapasok nila in tune dun sa, sabi ko nga kanina, yung neoliberal agenda. Yeah. Bakit nga? Why? Again, Interest ng negosyo. Yung negosyo, kapital. Interest ng negosyo. Konektado sila doon sa world global corporations. And of course, tulad ng sabi ko kanina, control sa bayan natin. Tama. Diba? Kailangan nila yon. So kailangan, para mo makontrol ang isang bayan, Okay. kailangan mo makontrol ang ekonomiya at magtuloy-tuloy ito. At hindi ko alam kung ito yung ibig sabihin na reforma na gustong ituloy ng administrasyong ito. Ngayon, Para mo makontrol yan, it's both the economic control and political control. Ngayon, So hindi magkahiwalay yung dalawang yun.
Kaya may eleksyon para mabigyan ng ang tao ng pag-asa. Ito may bagong kandidato na tulad niyan ngayon, mula kay Aquino gustong ilipat kay Binay. Gusto nila continuity, walang pagbabago kung ganyan. Kaya gusto nating oposisyon ngayon, ang tanong ng taong bayan, sino ba ang magiging maiiba at ibabalik sa bayan yung pamamahala ng gobyerno? Hindi pa umaabot yung tao dun sa issue ng political reform. Kaya nga nasa sino pa sila No, hindi yung sistema, hindi yung programa, kundi nasa sino. So hangga't hindi nababago yung sistemang yan, political reform, na ang pwede lang ay mga mayayaman, di ba? Maraming may capacity na mamuno, maraming may integrity na pwedeng mamuno. Mayroong ordinaryong tao na mas radikal mag-isip kaysa doon sa mga graduate ng Harvard kung paano babaguhin ang ating lipunan. Pero hindi naman sila makaporma dahil yung sistema natin corrupt Dalawang beses na namin napag-usapan ni Bono Adasa dito yung provisional transition government. Pwede bang magbago ang sitwasyon na magpatuloy lang ang eleksyon na nangyayari na at wala namang nagbabago, di ba? O tulad ng Thailand, I'm not praising the Thai coup, pero at least na-break nila yung stalemate, at baka magkaroon ng bagong kamada at maayos ang politika doon. Anong reaksyon nyo dyan? Hanggat walang tunay na representasyon yung taong bayan, hanggat yung mga manggagawa, yung kababaihan, kabataan ay walang tunay na sinasabing boses sa ating gobyerno at ang pasya ng iilan ang nangingibabaw, tingin natin ay hindi pa rin ito magiging solusyon. Very quick, 15 seconds. Maraming nagsasabi, hati-hati naman, manggagawa, estudyante, lahat. Ka Wilson. Effectively, nangyayari talaga yung pagkakahati-hati dahil hindi pa common ang pananaw ng mga tao sa ang paano natin pagbibigkis lahat ngayon? Ay kailangan regular, patuloy lang na nag-uusap yung sino pa yung gustong baguhin itong sitwasyong ito. At yung napaka-apolitical, napaka-cynical, ay tingin ko kapag mayroong sitwasyong dumating na tingin nila ay hindi na kayang tiisin, hindi na kayang nandyan lang sila. May karanasan naman tayo ng mga Pilipino ay ganun. Kapag may nakikita silang kailangang mag-unite and then it becomes a revolution, sort of, or a people power. May karanasan tayo, hindi tayo zero dyan, kaya hindi ako natatakot na this situation will be forever. Yung ganitong cynicism ng mga tao. Well, salamat sa mga tulad ninyo at mga ibang mga guests natin, kay Bono Adasa at iba pang nakakapanayam natin dito, may pag-asa dahil may nag-iisip pa na magkaroon ng tunay na pagbabago at tunay na economic and political democracy. With that, we have to say good night. We've run out of time. Thank you very much po. Sana kayo ay makasama sa revolusyon na ito. Salamat, Erwin. Thank you. And Wilson.